Kids. Ngayon ay nasa ika-4 na linggo tayo sa karaniwang panahon. Ngayon ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo. At sa araw ding ito ay inaalala natin ang ika-40 araw magmula ng isilang si Jesus. Dinala si Jesus ng kanyang mga magulang na si Jose at Maria sa templo para ialay sa Panginoon. Dahil para sa mga Hudyo, kailangang ialay ang unang anak na lalaki sa templo na siyang magbukas ng sinapupunan o womb ng isang ina o nanay. Doon sa templo ay mayroong isang lalaki na ang pangalan ay Simeon, isang propeta at taong matapat sa Diyos. Siya ay araw-araw na nasa templo at naghihintay kung kailan siya sasabihan ng Panginoon na dumating na ang Mesiyas. Tinitignan niya ang mga batang dinadala ng kanilang mga magulang sa templo, subalit hindi pa niya nakikita ang kanyang hinihintay hanggang isang araw ay dumating sina Jose at Maria na dala-dala ang batang si Jesus. Ito na ang araw na kanyang pinakahihintay, na masilayan ang magiging tagapagligtas at magpapalaya sa bansang Israel, at hindi lamang sa Israel, kundi sa buong sanlibutan. Masaya niyang kinalong si Jesus at nawika niya na maaari na siyang mamatay sapagkat nakita na niya ang Mesiyas. Nandoon din si Ana, isang biyuda na araw-araw din ay nasa templo. Sila ang kumakatawan sa mga tao sa lumang tipan na matagal nang naghihintay sa pagdating ng manunubos. Hindi madaling maghintay, lalo na sa ating panahon ngayon. Madali tayong mainip. Sanay tayo sa madalian at instant or rush. Sa ating ebanghelyo ngayon, makikita natin ang matapat at matyagang paghihintay ni Simeon at Ana sa pagdating ng Mesiyas. Tulad nila, naway makita sa ating pagtitiyaga at pagsisikap sa pag-aaral ang pagmamahal sa ating mga magulang na nagsisikap din at matyagang gumagabay at nag-aalay ng kanilang kakayahan upang makita ang ating tagumpay sa tamang panahon. Ang araw ding ito ay tinatawag na Candelaria, na hudyat na dumating na ang liwanag sa gitna ng mga taong nababalot ng kadiliman. Si Jesus ang tunay na liwanag na siyang sinasagisag ng mga kandilang dinadala natin sa simbahan upang pabendisyonan. Naway ang kapistahang ito ay magpaalala sa atin sa liwanag ni Kristo na tinanggap natin noong tayo ay dalhin ng ating mga magulang sa simbahan upang ihandog sa Diyos sa pamamagitan ng sakramento ng binyag. Ang liwanag na mula kay Kristo ay maihatid at maibahagi rin natin sa ating kapwa. Paano ba tayo nagiging instrumento ng liwanag sa mga taong ating nakakatagpo sa araw-araw? Hanggang sa muli, mga Katoliko